Sana naman pong mapagpalang umaga dyan sa Pilipinas at saan mang dako ng mundo na ngayong oras ay umaga. At mapagpalang gabi naman dito sa mga kasama namin dito sa North America. Hallelujah! Praise God! Inang Jane pa ngayon. Okay? I see 11. Ano po ba? Okay, so dito po tayo sa Calgary, pero hindi po Calgary ang aking destinasyon. Okay. Kaya banbantay tuturo na. Anyway, ang ating pag-uusapan ay gusto ko sanang ibahagi ang victory, ang resulta o kaya kung ano ang epekto o kaya ano ang benepisyo na naidudulot ng pagkabuhay muli ni Jesus. Pero hindi, tayo po ay tatapos tingnan natin sa John chapter 1 verse 1 and then jump to 14. John chapter 1 verse. Okay. Hindi maganda itong ko tinatakpan niya ang side by side. Okay. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, noon pang umpisa, nung simula pa, ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Okay? Sinasabi niya dyan ay, basahin ko sa Tagalog na, sabi niya, sa pasimula, pa'y naroon na ang salita. Okay, salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Okay? Jump tayo sa verse 14. And the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory. We have seen His glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ano version yan? Okay. So, and the Word became flesh. And the Word became flesh and made His dwelling among us. At ang salita, sabi mo dito sa naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Yun. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, banal na salita, na ay bigyan mo pa kami ng sapat na pagkaunawa at matanggap ng aming puso ang gusto mo pong ipabahagi sa amin sa oras na ito. In Jesus' name. Alright. So, walang ibang tinutukoy ang salita ng Panginoon, ang passage na yan, kundi si Jesus. Dahil sabi niya, nung umpisa ay andyan yung salita. At yung salita ay kasama ng Diyos. At yung salita mismo ay Diyos. At yung salita na yun ay naging tao. At naging kapiling natin. Naging tao siya. Ganon siya. So, pag titingnan natin yan, walang ibang tinutukoy kundi si Jesus. Jesus was the Word of
was the Word. Siya yung salita na tinutukoy dyan. Ngayon, wala pong hindi natin gusto kong ang tingnan natin sa sa gabing ito ay sa umagang ito ay kung papaano natin mahalin yung salita ng Diyos. Alright, papaano natin binibigyan na dapat sana natin bigyan yung halaga ang salita ng Diyos. Paano natin ay dapat natin bigyan ng ano ba yun? Sapat na panahon, yung nagkakaroon tayo ng kauhawan o sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ay walang iba kundi si Jesus. Diba? The Word of God, the Bible, yung banal na salita ng Diyos, ay walang iba kundi si Jesus. Iisa po yan. Iisa po yan. Okay? So, sabi niya sa Psalms 119 verse 9. Okay? Psalms 119 verse 9. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Paano magiging dalisay, magiging wagas ang buhay ng isang kabataan? Ang kasagutan dyan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong salita. Okay? So, andyan na paano tayo mabubuhay ng dalisay? Purity. Paano tayo mabubuhay ng wagas? Walang iba kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Okay? At, di ba natukoy natin kanina na yung salita na tinutukoy dito ay si Jesus. Hindi po pwede na sasabihin natin mahal natin si Jesus pero wala tayong appetite o ayaw natin makinig sa salita ng Diyos. Ayaw natin alamin kung ano yung nasasaad sa kanyang banal na salita. Hindi po pwede yun. Dahil yung salita ay si Jesus. The Word of God Jesus is the living Word of God. Right? So sabi, ay dapat lang na how can a young person stay pure? It is by obeying the Word of God. It is by obeying the Word of God. Ang pagsunod sa kanyang salita. Paano malalaman ang iyong susundin na kahit na gusto mo sa puso mo? Gusto natin sa puso natin na sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Paano natin alam kung alin yung tama at alin yung dapat natin sundin? Kaya ito po ang purpose, ito po ang hangarin, ito po ang mission ng Bible study na ito para lahat po tayo walang dahilan, wala pong rason na maiiwan na ay hindi ko kasi alam. Diba may mga Bible naman tayo, magbasa tayo sa mga oras na libre tayo. Bigyan natin namnamin natin ang salita ng Diyos. Dahil kung ikaw ay sinasabi mong nananampalataya ka sa Diyos, mahal mo si Jesus, pero kinimumuhian mo o binabaliwala mo ang salita, ni kahit isa, ayaw mong bigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Bogus po yun na pagmamahal. Hindi po ba? Bogus yun.
Kung mayroong fake news, mayroong fake love. Dahil sabi ni Jesus sa John chapter 14, yung taong to talagang nagmamahal sa akin ay yung sumusunod sa aking kagustuhan. Hindi lahat ng tao na nagsasabing mahal na niya si Jesus ay qualified. Right? Yung pagmamahal na yun, kinuqualify ko ng Panginoon, binibigyan niya ng grado kung talagang inikilatis, I should say, inikilatis ng Panginoon. Yung pagmamahal natin, pasalo ba? Right? At iyan po ay yung pagmamahal natin ay naman nakikita sa ating pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ngayon, sasabihin mo, ay nasubukan ko naman kung basahin yung Biblia na yan, pero hindi ko naman naiintindihan. Hindi ko naman naiintindihan. Ay, ako siguro, ay taga-Cordillera po ako, at kung babasahin ko yung Ilocano Bible, ay lalo akong malilito. Lalo akong malilito na ano. Pero, wala pong ang Santo Espiritu ay hindi po nagkukulang. Ang Santo Espiritu ay hindi po nagkukulang. Ngayon sa verse 18 ng chapter 119 of Psalms, dapat ito, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Okay? Open my eyes that I may see wonderful things in your law. Okay? So, yan po ay dalangin ng isang taong nagmamahal kay Kristo. Nagmamahal na hinahangad niya na ano ba yun? Mayroon siyang appetite kung ano yung appetite natin sa pagkain. Diba? Nagugutom tayo sa pagkain. Hindi lang sa nagugutom, ay yung iba kahit na hindi pa gutom ay nag-crave. Meron silang gustong kainin. Ganun po ang dapat sana kung ano yung appetite natin sa mga pagkain, sa ano dyan. Mas matindi po sana ang appetite natin sa salita ng Diyos dahil alam po natin na sinabi ni Jesus mismo na man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. Ang salita ng Diyos, siya po ang nagbibigay sa atin ng nutrisyon spiritual para ang ating kaluluwa ay hindi po magiging malnourished. At ang salita ng Panginoon ay siya po ang nagbibigay ng giya sa atin na tayo ay hindi po mawalay sa landas. Sabi niya sa 119 ulit na ito, I have hidden your word in my heart, verse 11, that I may not sin against you. Kung palaging ang salita ng Diyos ang binabasa natin, ang pinapakinggan natin, pinagbubulay-bulay natin, yung mga kilos natin, yung mga isip natin, yung mga hangarin natin ay maaayon sa kanyang kagustuhan. Ang ating dalangin sa lahat, ultimatum, yung the bottom line, kumbaga, yung ultimo, ay yung tayo ay kalugod-lugod sa Panginoon. Alright? Dahil ang Diyos Ama po ay generous God. At ang ating dalangin ay pinapakinggan niya. Yung dalangin ninyo, oo nga po, yung mga hindi, let me tell you na yung mga chat ba, ay yung mga prayer request ninyo na inilalagay nyo dyan sa chat box, ay hindi po limitado yon sa grupong ito. Gusto ko pang ipaalam sa bawat isa sa inyo na lahat po ng
sanlibutan pamilya din ng Free Believers in Christ Fellowship, lalo yung mga team, the jail ministry team, ay palagi po kayong ipinagdarasal. Kaya hindi po nasasayang, kasama niyo po kami sa inyong mga gagawin. Kahit sa inyong inyong pagdarasal. Ngayon, balik tayo doon sa magiging kalugod-lugod sa Diyos. Right? Dahil yun ang tinitingnan niya. Yung tayo ay bawat isa tayo sa atin sana na yung mga ginagawa natin ay magkakaroon ng kabuluhan sa Diyos. Dahil nalulugod siya sa atin. Ang isang ama, kung may hinihingi ang anak na masunurin, yung anak na masunurin, pag merong hiningi sa kanyang ama, kanyang magulang, ay ibibigay ng magulang. Yan po ay ideal po yan. Right? Ngayon, lalong-lalo na kung ang anak ay kalugod-lugod sa kanyang ama. Hindi lang siya masunod, pero nagiging kalugod-lugod siya sa kanyang ama. Pati na yung hindi mo hinihingi na kailangan mo, ibinibigay. Alright? Ibinibigay. If God is pleased, yan ang hangarin natin na ang Diyos ay malugod sa atin. Dahil kung ganyan, nandoon tayo sa posisyon na yon, lahat kahit na yung hindi natin hiniling, ay ibibigay ng Panginoon, ibibigay ng Diyos Ama. Ngayon, sabi niya, open my eyes to see the wonderful truths in your instruction. Okay, sabihin natin si Jesus at ang kanyang salita ay isa. Ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, ang bilin ng Diyos, ang kanyang alituntunin, ang kanyang mga prinsipyo ay iisa yan. Nandyan po sa banal na salita ng Diyos. Isa po yan. Laws, decrees, precepts, commandments. Lahat po yan. Dapat mahalin natin lahat yan. Kung ang kagustuhan ng Panginoon, yung mga kautusan niya, ang gusto mong sundin, di kailangan alamin mo kung ano yung kautusan ng Panginoon. Di po ba? Di po ba? Pag halimbawa tinawag ka sa isang empleyado ng isang kumpanya at pinatawag ka ng boss sa kanyang opisina at pupunta ka, do not assume yung hindi kailangan alamin mo kung ano yung gusto niya. Ano yung gusto niyang gawin mo at yun ang gawin mo. Kung ano yung instruction. Alamin mo yung instruction ng boss mo at yun ang gagawin mo. Ngayon, kung ginawa mo yun, ginawa mo na talagang taus-pusong ginawa na walang bahid ng then sigurado na malulugod sa iyo yung boss mo, andoon yung malaki yung chance na ikaw nga ay mapupromote. Ngayon, open my eyes. Paano natin malalaman ang kagandahan ng salita ng Diyos? Alright? Hindi lahat ng nagbabasa, kahit hindi nakukuha yan sa kagalingan sa eskwelahan o kaya sa edukasyon, oo, nakakatulong ang edukasyon. Huwag nating baliwalain yan ang importansya ng edukasyon. Okay? Ngayon, open my eyes, sabi niya gano'n, buksan mo, Panginoon, ang aking mata at nang makita ko ang kagandahan ng iyong salita, banal na salita, which is the truth of God. Wala pong iba, the Word of God is the truth.
Okay? Pag nagsasalita, pag nagbabasa tayo ng Biblia at ang tinutukoy ay truth, iyon po ay ang walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? Open my eyes. Marami po, hindi po lahat ay kahit na anong gawin mo. Kung ikaw yung mata mo pa rin ay nabubulagan, hindi mo maiintindihan. At yan, doon tayo nagkakamali, doon po tayo naaano sa landas natin dahil hindi natin nalalaman yung talagang katotohanan. Dahil yung ating pong paningin ay hindi pa nabubuksan. It is God who will open. And then sasabihin mo, ay oo nga ano. Ay oo nga ano. So kung tayo ay mayroon tayong appetite, mayroon tayong pagkauhaw sa presensya ng Panginoon o sa salita ng Panginoon. Of course, gusto natin na maintindihan, gusto natin maintindihan at makita kung ano talaga ang tinutukoy para sa ating ikalalago. Kaya ang dalangin ay, Lord, open my eyes, buksan mo Panginoon ang aking mata at ang aking makita ang kagandahan ng iyong salita. Pag naiintindihan natin ang salita ng Diyos, sabi niya dito na, I have rejoiced in your loss as much as in riches. Okay. Verse 14. Sabi niya, nagagalak na sundin niya ang mga kautusan. Okay. Ganun sana, mayroon tayong kagalakan na sundin ang kanyang kautusan. Kagalakan na mas higit pa sa kagalakan sa kayamanan. Alright? Sa ginto, kung kaano tayo, sino ba ang hindi ayaw ang ginto o kaya kayamanan? Lahat tayo siguro gusto natin, nagagalak tayo kung may nagkakaroon tayo ng kayamanan, nagkakaroon tayo ng mga materyal na bagay. Pero, yung pagsunod, okay, totoo po, na pag alam mo na ang ginagawa mo ay naaayon o kaya sinusunod mo ang kagustuhan ng Panginoon, meron po yung kakaibang kagalakan sa ating puso. Meron po yung kakaibang kagalakan sa ating puso, Kagalakan na nahihigit pa sa kagalakan na idudulot ng kayamanan. So, ang gusto kong parating sa atin sa umagang ito ay ang ating pagnanais, ang ating pagmamahal, ang ating pagbibigay ng atensyon sa salita ng Panginoon. Huwag natin pakinggan dito at palalabasin dito. Pag nakinig ka, mayroon kang narinig na salita o mensahe ng Panginoon, namnamin mo po. At magiging yan ang giya mo, yan ay magiging armas mo laban sa demonyo. Ngayon, gusto kong basahin dito sa Tagalog. Basta makinig lang kayo. I'd like you to, so don't bother flashing it because I don't want them to be reading. I want them to listen instead. Alright? Ito. Paano ba iinatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kanyang kabataan, ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Right? Yan po ang sagot. Ang ating pagsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. O yun. Na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Ay, nandito naman ako sa kulungan. No, hindi po yan. Kahit saan po tayo. Kahit po saan tayo, sabing gano'n ng salita ng Diyos, bloom where you are. Yeah?
ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan. Okay? Iingatan natin ang banal na kautusan ng Diyos upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Napakaganda, no? Yan ang solusyon. Pag-ingatan natin ang banal na kautusan ng Diyos para tayo ay hindi malayo tayo sa kasalanan. Pupurihin kita, Yahweh, ikaw ay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng mga utos na sa akin ibinigay. Palagi kong uusanin, malakas kong isisigaw. Sinisigaw natin, kaya praise the Lord. Pag sinasabi ng ating worship leader na magpuri tayo. Huwag tayong sumama tayo na magpuri sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay hindi ko lang. Sa totoo lang, hindi lang yung kilos natin ang nakikita niya, pati ang laman na. Ang utak natin, laman ng puso natin. Kung ang hangarin natin ay tayo ay mapakinggan, ang ating taimtim na pagdarasal natin ay mapapakinggan ng Diyos, magiging ang hangarin natin ay tayo ay kalugod-lugod sa Kanya. Dahil pag tayo ay kalugod-lugod sa Diyos, pati yung hindi natin hiniling na kailangan natin ay ibibigay niya. Okay? Maliwanag po yan. Okay? Nagagalak na sundin yung kautosan. Yun. Nagkakaroon tayo ng kagalakan na sundin. It is a joy, hindi yung padabog. Kaya, Bible study na naman. Ano na naman yan? Okay? Hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi ng preacher. Balog-balog Tagalog niya. And, hindi naman sinabi dito na magagalang ka lang pag nagkakaintindihan kayo. Sabi ng Biro, nagagalak, nasusundin yung kautusan, higit pa sa kagalakan, sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ako'y laging nag-aaral sa lahat ng tuntunin mo. Pag-aralan natin. Ano nga yung sinabi ni Pastor doon sa Bible study na yun? Sasabihin mo ganun. Pag-isipan natin. Upang ating maunawa, magdulay-dulay ako. Hindi, salamat at natapos na rin ang Bible study. Hindi po ganon. Dahil, inuulit ko, hindi po bulag ang Diyos. Right? Hindi po bulag ang Diyos. Sa bigay mong kautusay, lubos, akong nalulugod. Okay? Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Alright? Para hindi natin malimutan ang Diyos. Kaya, yan ang ating pag-ingatan. Ako ay pag-isipin ko, anong kwenta itong mga ginagawa? Alright? Para lang ba matapos na o kaya para bang ganito? Hindi walang kwenta itong ginagawa natin kung tayo ay hindi natututo. Kung tayo ay hindi umuusad sa ating pananampalataya sa Diyos. Kung ano yung takbo ng utak mo noong nakaraan hanggang ngayon, hanggang bukas, hanggang sa susunod na taon ay ganun pa rin, ay wala nga. Nagsasayang ka lang ng panahon, nagsasayang ka lang ng sako-sakong bigas. Diba? Nagsasayang ka lang ng sako-sakong bigas. Kung hindi rin lang umuusad ay yung pananampalataya, hindi nagbabago ang iyong isip, hindi po lumalago ang ating pananampalataya. Para darating ng araw na talagang lahat ng gagawin natin, darating yung araw na kayo ay makakalaya, ay ibang tao na kayo at
pwede kayong taas loob na lumakad sa labas. Nasasabihin nyo, ako po ay tinubos ni Jesus. Diba? Ako ay tinubos ni Jesus. Ako ay anak ng Diyos. Ay nasasabihin niya, o galing pa sa loob, sasabihin niya, it doesn't matter. Ang importante kung ano ang tingin ng Diyos sa atin. Okay? Kung ano ang tingin ng Diyos sa atin, hindi yung tingin ng kapwa natin sa atin. Kaya, intindihin natin, isipin natin, unang-una, ang salita ng Diyos at si Jesus ay isa. Diyos. Ang salita ng Diyos at ang Diyos ay isa. Hindi natin pwedeng sasabihin, mahal natin ang Diyos tapos wala tayong gana na alamin o kaya basahin o kaya pakinggan ang salita ng Diyos. Ngayon, pinakinggan na natin, mayroon tayong gana, gusto natin pakinggan yung salita ng Diyos. Pero hanggang doon lang naman, hindi natin binibigyan ng action. Wala rin kwenta yan. Wala rin kwenta yan. Para kang yung taong inubos lahat ng taon na walang ginawa kundi nag-aral, wala siyang kinaptay. Hindi siya nagtrabaho, puro aral-aral ang ginagawa niya. And then namatay. Ang salita ng Diyos na atin pong napapakinggan, bigyan po natin ng kumplituhin natin at sundin natin yung mga kautusan. Upang sa ganon, tayo po ay kalugod-lugod sa Diyos. Kung hindi natin naiintindihan, hindi po nagkukulang ang Diyos, andyan po ang Santo Espiritu, at yan po ang hingingin natin. Buksan mo po, Panginoon, ang aking mata, dahil kahit na andyan sa harap mo yung bendisyon, kung yung mata mo ay may takip pa rin, hindi mo makikita. Right? Hindi mo makikita. Kung si Apostol Pablo, hanggat hindi natanggal yung takip ng kanyang mata, ay hindi niya nauunawaan. Ngayon, he was the greatest apostle. Kaya, tingnan natin, bukas ba ang ating mata? Baka kailangan pang buksan, kailangan pang tanggalin yung mga takip para ang ating kabulagan, makikita natin ang kagandahan ng salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng appetite sa salita ng Diyos at ating pong sundin yung salita ng ang kautusan ng Diyos upang sa ganon ay tayo ay makalugod-lugod sa Kanya. Dahil ang Kanyang salita at Siya ay iisa. Ito po ang aking munting paalala sa ating lahat. Para tayo po ay palaging excited sa pagdating ng lingguhang Bible study ay makikinig na naman ako. Kahit na panubaluktot yung Tagalog nung nagpipreach, pero meron akong maiintindihan. Ganun yun. Dahil ang Diyos hindi po kulang. Amen? Binabalik ko po. God bless each one at ibinabalik ko po sa ating MC. Amen. Lakan po nga natin ang